Gustong matik fam ang ipot ko. Dear Madam Native Filipina, pakitago na lang po ako sa pangalang Mary. Lagi po akong nakikinig sa mga kwentong afam nyo. At ngayon gusto kong ma-share ang kwentong afam ko. Isa po pala siyang Norwegian. Mabait naman siya pero minsan mainitin ang ulo niya. At feeling ko naman ay may pagmamahal na din siya sa akin. Minsan nagbibigay naman ng pera kapag may okasyon like birthday or Christmas. Nagkakilala pala kami noong 2020 June. Bali 4 na taon na kami mahigit. Bumisita nga pala siya last year November 2023, kaso minsan may temper talaga siya. 2 times naghahamon ng breakup at dahil mahal ko siya, nagpakumbaba ako. Ngayon madam nagplano ulit siya na pumunta last November 22, 2024. Okay na sana ang lahat madam pero noong November 17, 2024, bigla niya akong chinat na hindi na daw siya uuwi. Dahil may nakita na daw siyang bagong babae doon sa Norway. Ang sakit madam kasi sabi ko, bakit ngayon pa na pati pamilya ko ay umaasa na uuwi siya at makikilala siya ng lubusan. Pero madam, nagpapasalamat pa din kami kasi at least nagsabi siya na hindi na siya tutuloy kaysa naman mag-ghost ako sa airport. Isa pa madam, isa pang pinagtataka ko dahil minsan sinasabi niya sa akin na gusto daw niyang itry na tikman ang ipot ko. Oh my God, yucks! Grabe naman to. Medyo natakot ako kasi iniisip ko baka may sakit siya sa isip at naiisip niyang gawin yung mga bagay na yon. Although kinonsider ko yon na just for fun lang niya. Pero napaisip pa rin ako. By the way, madam, nanghihingi din pala siya ng mga hubadels picture at videos ko. Pero hindi ko siya binigyan. Kaya siguro mainit minsan ang ulo niya. Sa ngayon, madam, parang napagod na ako sa kanya at wala na kami. At kahapon lang, nag-chat siya sa akin na para bang walang nangyari. Sinabihan ko siya na talaga bang umaasa ka pa na pagkatapos ng lahat? So ayun, madam, sin lang niya ako at hindi niya na ako na-replyan. Yan lang po madam at salamat po sa pagbabasa ng aking afam story. Mag-ingat po tayong lahat. Hello Madam Letter Sender, salamat sa kwentong ibinahagi mo at ang masasabi ko lang pwede naman kalimutan mo na lang no. Ang tindi kasi no, grabe na. Hindi ko ma-imagine yung pinagsasabi niya. First time kong makarinig na sobrang nakakadiri. Kahit pa sabihin nating joke lang yon no, kung talagang biro niya lang, ikaw lang ang nakakaalam nun. Kasi kayo naman ang magkakilala. Pero madam, hindi magandang biro kasi yun dahil since lumabas yun sa bibig niya, ibig sabihin may something weird talaga sa kanyang katauhan. Kasi nasobrahan siya sa pagiging adventurous niya pagdating sa private thing. Parang out of this world na. Yes, honestly no, karamihan naman talaga sa kanila ay sinasali pati ang wet po during private time pero hindi kasama yung ipot dyan. Nililinisan na nga Tapos sa kanya, gusto pang tikman. Ay nako, nakakadiri talaga. Alam mo madam, baka sinabi niya lang din no na meron siyang iba kasi nga base sa kwento mo, ipanahingi siya ng mga hubadels pictures at videos mo. Tapos, ayaw mo namang pagbigyan. Kaya for sure, siguro, nagsawa na siya sa kakahingi. Dahil hindi mo talaga siya pinagbigyan kahit matagal na kayong magka-LDR. And nagkita na din pala kayo ng personal. Pero sender, good job ka dun ha. Anyway, so, letter sender no, kung isumatotal natin, mas mabuti na nga na nag-i-expect pa lang yung pamilya mo na darating siya para makilala ng lubusan, kaysa naman nung nakilala nila ng lubusan, ma-discourage lang para sila sa kanyang tunay na katauhan, di ba? Or kung di naman kaya, mas lalo silang mag-expect na kayo na talaga ang magkakatuluyan dahil ikaw ay 2 beses nang pinuntahan. No, mas masakit yun madam, lalong-lalo na sa'yo. Dahil sa laki ng panghihinayang mo, dahil nagkita na nga ng 2 beses ng personalan, pero sa huli, hindi naman pala nagkatuluyan. Well, anyway, huwag mong isipin madam yung mga nabigay niya ha. Kasi maaring kaya lang nagbibigay yon dahil may mga gusto din siyang makuha sa'yo in return. At sumasaludo ako sa'yo dahil never mo siyang pinagbigyan dahil maaring yun talaga ang magdudulot sa'yo ng kapahamakan. Huwag kang marupok madam ha. Kung feeling mong may something talaga sa kanya, talagang huwag mo nang pag-aksayahan ng panahon. Ikaw nang bahala dyan. Kaya ko lang naman sinasabi ito dahil ayaw kong magaya ka doon sa ating letter sender noon na yung kanyang afam ay may sakit sa utak, kaya stress lang ang inabot niya at sobrang napahiya pa siya. Good luck na lang sa'yo sender, sa iyong bagong makikilalang afam kung tuluyan mo nang kakalimutan si Norwegian.